Actually kami sa ABS-CBN Music, we encourage songwriters, young songwriters na magbigay ng song sa amin. Ano yung proseso, ano yung katangian or attributes para masabi niyo, actually may isa akong pinanghihinayanan, di ba? Okay. Ano yung nakikita niyo? Pero may talent talaga eh. Kasi kami sa ABS-CBN Music, may process talaga kami ng pagpili ng artist. So dapat unang-una kasi dapat unique yung artist. Number 2, dapat talented. Dapat as an artist, alam niya yung uniqueness niya at identity niya as an artist. So yun yung mga sinusupport namin sa mga, sa mga upcoming artists na papasok sa ABS-CBN Music. So doon pala kasi makikita mo na agad kung talagang meron ba o wala yung artist. So si Jana kasi, syempre, unang-una nung nakita namin siya, so nakapag-meet kami kay Daddy, di ba? Kay Daddy sa Daddy. So very unique. So kagaya ng sinabi ni Sir John din, no? So parang very now siya as an artist. So alam mo yun, Gen Z, di ba? P-pop, may P-pop soloist na nakakakanta, nakakasayaw. So pero ang importante talaga dapat meron yung artist at dapat authentic sa kanya kung ano siya as an artist. Sir John? Actually, nasa Pilipinas tayo. Talagang ang daming magagaling kumanta, madaming magagandang gwapo. Pero through the many years na we have been auditioning, scouting, discovering artists, yung X factor na tinatawag, when you see it eh. Siguro dahil sa sobrang dami natin na nakita na talents, mahuhun talaga yung mararamdaman mo lang ito, may ito, yung sinasabi nilang X factor. And dahil sa maraming taon mo nang ginagawa, makikita mo talaga kung yung talent na to merong internal glow. Yung pag nakita mo yung talent na may iba siyang kinang, di ba? Pero hindi mo maka-quantify kung ano yung kinang na yun. You just see it. And when you see it, you sign these kinds of artists, di ba? Hindi mo napapakawalan. Jana is one of them. Ganda naman. Yung pag-categorize po ba ng inyong mga artists, kasi bakit po ba in the first place kailangan magkaroon ng sub-label sa mga record label? And at the same time, paano po yung pinaka-categorize ang artist para doon po sila sa tingin nyo na magtipid na magiging under of that umbrella? Okay. Sir, kasi ang global, ang international model talaga for big recording companies or music entertainment companies. So sobrang dami ng artists na nagtatrive at iba-ibang klaseng genre. Halimbawa, ang Sony Music, meron siyang Columbia, di ba may Epic, meron siyang maraming labels under the umbrella. So parang naging gano'n na rin yung model ng ABS-CBN Music. So under ABS-CBN Music, may Star Music, may Star Pop, may Tarsier, may DNA. And we categorize based on genre and the audience na tina-target. So, syempre yung Star Music, yun na yung legacy label ng ABS-CBN Music. Nandun yung mga, yung traditional OPM and the icons that we have loved through the years. So, nandyan yung mga Regine Velasquez, O.K. Alcacid, Eric Santos. And then yung Star Pop is really geared more towards the younger audience. So, mas nandyan yung mga pop artists. And nandito nga yung mga kasama sa label ngayon, sinusupport nila We want to know yung how dedicated si Jana sa craft niya. Di ba, pag recording, hindi naman instant eh. Talagang matindi yan, paulit din ilan takes eh. Meron bang instant? Just relate to us. One instance na talagang ganun siya ka-dedicated si Jana. Si Jana, actually, first time natin mag-work together. First time po yun. Sa Pasko yung nagbabalik. Actually, yung mga previous tracks ni Jana, si Roxy nag-produce, and every time na napapakinggan ko yung songs na nire-release nila, alam ko na as an artist,
excellent si Jana kasi pag pinakinggan mo, magaganda talaga yung mga material na lumabas na eh. And then, ako nung pinadala ko yung song na Christmas that I specifically wrote for her, ang feeling ko lang, dumating sa studio na alam mo yung kanta para mas maging mabilis yung process. And true enough, dumating si Jana sa studio na very professional, na sobrang alam yung kanta. And sobrang bilis lang namin ginawa yung song. And lahat ng mga harmonies that I asked her to do, mabilis niya lang din nagawa. And sobrang, ayun, consummate professional, alam niya kung paano i-approach yung kanta at hindi niya na ako pinahirapan. And sobrang happy doon kasi hindi lahat ng artist gano'n. Marami kong mga artist na nakatrabaho na pupunta ng studio na hindi alam yung song, hindi ready. Pero si Jana, yung discipline makikita mo sa kanya kasi sobrang ako pinaka red flag for artist yung nagpupunta sa studio na hindi alam yung kanta kasi walang passion and dedication agad yun. Kita ko na agad na ay tamad tong artist na to. Pero si Jana hindi gano'n. Very professional, very dedicated sa craft niya. And yun yung magdadala sa kanya sa even greater heights in the future. Thank you po. The greater heights kasi lilipad ka. Lilipad, literal. Yes. Ako, dagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Jonathan. Kasi si Jana, dami ko na sa kanyang produce na song. So, ako talaga ang gusto-gusto ko kay Jana pag darating siya sa studio. Siyempre, alam na alam niya yung kanta. Mabilis kami mag-recording kasi by heart, alam niya yung song. Pero ang pinaka-nagusto ko sa kanya is very open siya for suggestion. Open siya for collaboration. Diba? Minsan ako sasabihin ko pa Jana, okay ka ba dito? O dadagdagan natin ng ganito? O magba-backups ba tayo dito? So very collaborative siya. And then, nagbibigay din siya sa akin ng bagong idea na which is ako minsan parang nabibigla ako kasi may natututunan din ako sa kanya. So parang wow, parang ano yun, give and take yung relationship namin sa studio. So yun yung masarap na gawin pag nasa studio ka. So very open yung artist, very professional, tapos masaya lang, very positive yung vibe during the recording. Ganyan yung sinabi niyo na open kayo for collaboration. Like for example, may mga composer din na willing makipag-collaborate sa inyo sa Star Pop. And alam ko si Jana nagko-compose din to eh ng mga songs. Open din ba kayo sa ganun? Oo naman, yes. Actually kami sa ABS-CBN Music, we encourage songwriters, young songwriters na magbigay ng song sa amin. So, ano kami dyan, kilalang ABS-CBN Music sa pag-discover din ng mga new breed ng composer and music producer. So ayan kami, every now and then meron talaga nagbibigay ng mga song sa amin, no? Nag-i-email sa akin mismo, kaya sa ABS-CBN Music na talaga naman pinapakinggan namin lahat. So, kasi minsan dyan, sa mga binibigay nila ng mga song, minsan dyan mo makikita possible na posible maging hit song. So, very open kami for that. So, kaya i-encourage ko yung mga songwriters at yung mga music producers na pwede kaming i-approach or pwede kaming Ano ba, for example, may nanonood ngayon or gusto magsabit ng kanilang song sa inyo. Paano i-send sa inyo? Ako, pwede sa socials ko, sa mga interviews ko kasi sinasabi ko na kapag may mga songs sila na gusto nila i-submit, pwede lang i-message sa akin through Messenger, sa Facebook, pwede sa X, diba, sa Twitter, or pwede sa IG story. Sa X? X na kasi ngayon yung Twitter, diba? Uso ngayon ng X. Yeah. Gumawa ka ng kanta. So, yan. So, sa mga socials ko, pwede rin nilang i-approach syempre yung... Or pwede rin sila mag-send directly sa official email ng ABS-CBN tsaka ng Star Music. Actually, maraming mga submissions na pinapadala nila sa message center ng ABS. And we listen to those songs. At syempre, every year, meron tayong Himig Handog. And we get to discover new songwriters every time. And katulad nga ngayon, yung Himig Handog Phil Pop, meron na naman tayong ilo-launch na bagong 12 songwriters na nag-qualify sa finals. And nakaka-excite yun kasi lahat mga bagong songwriters.
Tsaka i-addition na lang dun sa sinabi ni Sir John. Kasi di ba sa Himighandog, usually every year yun. So, ang pinipili lang dyan kasi usually is 10 to 12 songs. Pero kami, sa ABS-CBN Music Team, yung lahat ng entries na yun, talagang pinapakinggan namin lahat. Pumasok siya sa o hindi, pinapakinggan namin. Tapos pag maganda yung kanta at mayroong potential, kinokontak na mismo namin yung mga songwriters na yun.